Hayaan mo na si Salma. Para siyang walking ATM, Bianca. Konting tiis na lang, atin na ang lahat. Ang boses na iyon, pamilyar at puno ng laming na para lamang dapat sa kanya, ay tumusok sa pandinig ni Salma na parang isang bubog. Nakatayo siya sa labas lamang ng salaming pinto ng Iradir International Airport's VIP Lounge, isang lugar na isinunod sa pangalan ng kanyang ama. Ang kanyang mga daliri ay nakakuyom sa isang maliit na kahon na nababalot ng pelus. Sa loob nito ay isang Patek Philippe watch, isang regalo para sa kanilang ikalimang anibersaryo ni Tadeo. 5 taon. Tila may pumigil sa kanyang hininga. Namanhid ang kanyang mga daliri sa bigat ng regalong bitbit. Ang kahon ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang pagkakahawak. Ang bigat nito ay humila dito pababa, lumikha ng isang mahinang kalabog sa makapal na karpet sa sahig. Hindi man lang niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang pag-ulit-ulit ng mga salitang iyon sa kanyang isipan. Walking ATM. Konting tiis na lang, ang dating marangyang silid na puno ng mga alaala ng kanilang mga paglalakbay ay ngayon ay tila isang hawlang salamin. Ipinapakita sa kanya ang isang katotohanang matagal na pala niyang binubulagan. Sa loob, nakatalikod si Tadeo, ang kanyang asawa, ang lalaking hinango niya mula sa kahirapan at binihisan ng danggal. Kaharap nito si Bianca, ang kanyang matalik na kaibigan, ang babaeng tinulungan niyang makabangon. Ang kamay ni Tadeo ay nakahaplos sa pisngi ni Bianca, sa paraang matagal na nitong hindi ginagawa sa kanya. 5 taon. Ito na ba ang halaga ng 5 taon? Isang mahinang kalabog sa sahig ng isang paliparan. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. May isang bagay na mas malamig pa sa yelo ang gumapang sa kanyang mga ugat. Pinatigas ang kanyang puso na akala niya'y basad na. Dahan-dahan, yumuko siya at pinulot ang kahon mula sa sahig. Tinanggal niya ang isang hibla ng alikabok na kumapit dito. At dahan-dahang itinayo ang kanyang sarili. Inayos niya ang gusot sa kanyang damit, isang kilos na puno ng dignidad na siyang tatak ng isang iradir. Ang pagbukas ng pinto ay hindi lumika ng ingay. Ngunit ang kanyang presensya ay sapat na para mapatigil ang mundo sa loob. Ang bawat tapak ng kanyang stiletto sa marmol na sahig ay tila isang martilyo na pumupukpok sa katahimikan. Nakita niya ang paglaki ng mga mata ni Tadeo, ang pagbitaw ng kamay nito kay Bianca, at ang pamumutla ng muka ng kanyang kaibigan. Salma, mahal ko, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba'y may meeting ka? Sinubukan ni Tadeo ng ngumiti, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Puno ito ng takot, hindi siya sumagot. Nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa marating niya ang kanilang mesa. Dahan-dahan, inilapag niya ang kahon ng pelus sa pagitan nilang dalawa. Ang tunog ng paglapad nito ay pinal at mabigat. "Happy anniversary, Tadeo," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at walang emosyon. 5 taon na pala, ang bilis ng panahon. Salma, ano to? Nauutal na tanong ni Tadeo. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula sa kahon patungo sa malamig na muka ng kanyang asawa. Hindi niya pinansin ang tanong. Ang kanyang mga mata ay bumaling sa lounge attendant na nagmamasid mula sa malayo. "Miss," tawag niya, at ang boses niya, bagamat mahina, ay may bigat ng otoridad. "Paki-check ng Iradir Platinum Access Card ng ginoong ito? I believe may system glitch." "Ma'am Salma?" Naguguluhang tanong ng attendant. "Gawin mo ang sinabi ko," utos niya. Hindi inaalis ang tingin kay Tadeo. Walang nagawa ang attendant, kundi sumunod. Pagkatapos ng ilang sandali sa computer, bumalik ito na namumutla. "Ma'am, deactivated na po ang card." Isang nagiting mapait ang sumilay sa mga labi ni Salma. "See? A glitch." Tumingin siya kay Tadeo at sa unang pagkakataon, nakita nito ang apoy sa kanyang mga mata.
hindi mo na magagamit ang kahit anong pribilehiyo na may pangalan ng pamilya ko, Tadeo. Mula sa eroplano, sa mga lounge, hanggang sa huling sentimo na nasa bulsa mo. Pagkatapos ay bumaling siya kay Bianca, na nakayuko at naninginig. At ikaw, Bianca, ang damit mo, ang sapatos mo, pati ang operasyon ng nanay mo. Lahat yan galing sa walking ATM na ito. I hope it was worth it. Tumalikod si Salma at nagsimulang maglakad palayo. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Salma, sandali! Saan ka pupunta? Huwag mo namang gawin to! Sigaw ni Tadeo, sinusubukang habulin siya. Huminto si Salma sa may pintuan, ngunit hindi lumingon. Tinawag yang security head na nakapost sa labas. Mang Berto, sabi niya sa isang boses na malinaw at hindi nanginghinig. Huwag ninyong hayaang makalabas ang lalaking yan gamit ang kahit anong sasakyan ng pamilya ko. Isang huling sulyap ang ibinigay niya sa salamin. Nakita ang anyo ng pagkagulat, galit, at sa kauna-unahang pagkakataon, tunay na takot sa mukha ni Tadeo. Ito pa lang ang simula. Ang malamig na salubong para sa isang mahabang pamamaalam. Salma, nasaan ang allowance ko para sa linggong ito? Huwag mong sabihing nakalimutan mo dahil lang sa pagod ka sa trabaho. Ang boses ni Doña Aurora ay parang gasgas na plaka na pilit humihiwa sa katahimikan ng malawak na sala. Nakaupo ang matanda sa isang mamahaling armchair na gawa sa Italian leather. Isang regalo ni Salma noong nakaraang Pasko. Sa harap nito ay ang isang tasa ng tsaa na tila hindi man lang nabawasan, habang ang mga mata ng matanda ay nakatuon sa bulto ng mga paper bags mula sa mga luxury brands na nasa paanan nito. Hindi ka agad nakasagot si Salma. Nanatili siyang nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mga balikat ay tila may pasan na dambuhalang bato. Ang lamig ng aircon sa loob ng mansyon ay hindi sapat para pawiin ang init ng pot na kanina pa naglalayab sa kanyang dibdib mula sa paliparan. Tiningnan niya ang kanyang biyenan, ang babaeng itinuring niyang sariling ina, ang babaeng binigyan niya ng maranyang buhay na hindi nito kailanman mapapang-arap noon. May sakit ako, Salma. Ang maintenance ko, ang physical therapy ko, lahat yan kailangan ng budget. At balita ko, may bago kang proyektong nakuha, kaya siguradong malaki ang bonus mo. Dagdag pa ni Aurora, ang tono ng boses ay puno ng pagkukunyari at tila ba may utang na loob ang mundo sa kanya? Dahan-dahang lumakad si Salma patungo sa gitna ng sala. Ang bawat hakbang niya ay tila isang mabigat na paghatol. Ang gamot ba ang tinutukoy ninyo? O ang pagkatalo ninyo sa kasino kagabi, Mama? Napatigil si Aurora. Ang kanyang muka ay dumaan sa iba't ibang kulay bago ito tuluyang namula sa galit. Paano mo akong nagagawang pagbintangan ng ganyan? Ako ang nanay ng asawa mo. Wala kang respeto. Kung hindi dahil sa anak ko, wala kang pamilyang matatawag. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Salma. Ang sakit na naramdaman niya sa airport ay tila naging isang matalim na kutsilyo ngayon. Pamilya? Ang pamilyang tinutukoy ninyo ay ang asawang ginagamit ang pera ko para pakainin ang kabit niya? O ang biyenang ninanakawan ako sa sarili kong pamamahay? Walang hiya ka! Tumayo si Aurora. Akmang sasampalin si Salma. Ngunit mabilis na nahawakan ni Salma ang manipis na braso ng matanda. Hindi ito marahas, ngunit ang higpit ng kanyang hawak ay sapat na para iparamdam ang kanyang kapangyarihan. Huwag ninyong susubukan, Mama. Dahil sa bawat sentimong ibinigay ko sa inyo, may kapalit na resibo. Alam ko ang lahat. Alam ko ang bawat pagsisinungaling ninyo ni Tadeo. Bulong ni Salma. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na nagdadala ng babala. Binitiwan ni Salma ang braso ng matanda at naglakad patungo sa silid-aklatan ni Tadeo. May isang hinala na kanina pa kumakatok sa kanyang isipan. Gamit ang master key na hindi alam ni Tadeo na meron siya, binuksan niya ang isang lihim na vault sa likod ng isang malaking painting. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang kinukuha ang isang asul na folder. Doon, sa ilalim ng mga dokumento ng negosyo,
ay nakita niya ang isang deed of absolute sale. Binasa niya ang bawat salita at sa bawat pangungusap, ang kanyang mundo ay tila muling gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang mansyong ito, ang bahay na binili ni Salma, gamit ang sarili niyang pinaghirapan para maging maayos ang buhay ni Aurora, ay hindi na pala nakapangalan sa kanya. Ang pirma niya sa dokumento ay naroon, ngunit alam niyang hindi siya ang pumirma niyon. Isang mahusay na pamemeke. Ang bahay ay nailipat na sa pangalan ni Tadeo 3 buwan na ang nakalilipas. Napahawak si Salma sa gilid ng mesa upang hindi matumba. Ang hangin sa silid ay tila nauubos. Hindi lang siya niloko sa puso. Ninakawan din siya ng kanyang dangal at ari-arian sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Sa labas ng silid, naririnig niya ang malakas na boses ni Aurora na nakikipag-usap sa telepono. Malamang ay tinatawagan si Tadeo para magsumbong. Ngunit hindi na naririnig ni Salma ang mga salita nito. Ang tanghing naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso na tila isang tambol na naghahanda para sa digmaan. Dahan-dahan niyang kinuha ang folder at niyakap ito sa kanyang dibdib. Isang luha ang dahan-dahang gumapang sa kanyang pisingi. Hindi luha ng kahinaan, kundi luha ng isang pasyang hindi na mababali. Tumingin siya sa bintana, sa dilim ng gabi na unti-unting lumalamon sa lungsod. Ang bawat ilaw na nakikita niya ay tila isang paalala na ang lahat ng binuo niya ay isang malaking kasinungalingan. Tadeo, Mama. Bulong niya sa katahimikan. Ang kanyang tinig ay puno ng isang mapanganib na kalmado. Akala ninyo ay nakuha na ninyo ang lahat. Ngunit hindi ninyo alam, ang bawat dokumentong ito ang magiging rehas ng kulungan ninyo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa pekeng pirma sa dokumento. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal na meron siya para sa kanyang asawa ay tuluyan ng naputol. Naiwan na lamang ang isang malamig na katotohanan. Ang bahay na ito ay hindi na tahanan, kundi isang ebidensya ng isang krimen. Huwag mo akong tingnan na parang ako ang pumatay sa'yo, Salma. Pinuno ko lang ang pagkukulang na hindi mo kayang ibigay sa kanya. Ang boses ni Bianca ay wala ng bakas ng pagiging mahinhin na nakilala ni Salma sa loob ng 10 taon. Nakaupo sila sa isang madilim at eksklusibong restaurant kung saan ang bawat lamesa ay malayo sa isa't isa. Isang lugar na pinili ni Salma dahil kailangan niya ng katahimikan para hindi niya masakal ang babaeng nasa harap niya. Pinanood ni Salma kung paano dahan-dahang itinaas ni Bianca ang kanyang wine glass. Ang suot nitong kwintas, isang diamond pendant, ay kumikinang sa ilalim ng dim lights. Naalala ni Salma, yon ang kwintas na binili niya para kay Bianca noong nakaraang kaarawan nito bilang pasasalamat sa pagiging tapat na kaibigan. Ang meryang pagtama ng baso sa lamesa ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanilang pagkakaibigan. Bumalik sa gunita ni Salma ang gabi nung nakatira pa sila sa isang maliit na apartment. Si Bianca na umiiyak dahil walang pambayad ng upa at si Salma na ibinigay ang huling pera niya para lang hindi ito mapalayas. Pinatira niya ito sa kanyang tahanan, binihisan at itinuring na kapatid. Ngayon, ang mga mata ni Bianca na dati ay puno ng pasasalamat ay puno na ng mapang-uyam na tagumpay. Pagkukulang, bulong ni Salma. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, Bianca. Ibinigay ko sa iyo ang trabaho, ang tirahan, pati ang tiwala ko. At ang isusukli mo sa akin ay ang asawa ko? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Bianca. Ibinigay mo ang lahat ng materyal na bagay, Salma, pero nakalimutan mo ang pinakamahalaga, ang oras mo para sa kanya. Habang abala ka sa pagpapatakbo ng Iradir Group, ako ang nakikinig sa mga hinaing niya. Ako ang yumayakap sa kanya kapag pakiramdam niya ay isa lang siyang anino sa bahay ninyo. Naramdaman ni Salma ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa. Ang bawat salita ni Bianca ay parang isang karayom na itinutusok sa kanyang mga bukas na sugat.
Ang silya na inuupuan niya ay tila naging napakalamig. Ang restaurant na dati ay paborito niya ay tila naging isang libingan ng mga alaala. Anino? Ulit ni Salma. Ang kanyang boses ay unti-unting nagiging matalim. Ginawa ko siyang hari, Bianca. Binihisan ko siya ng kapangyarihan na hindi niya kailanman makukuha kung wala ako. At ikaw na tinulungan ko noong walang-wala ka. Paano mo nasisikmurang tignan ang sarili mo sa salamin? Tumawa si Bianca, isang tawang maikli at puno ng poot. Sinasabi mo yan dahil ikaw ang nasa itaas, Salma. Pero alam mo ba kung anong pakiramdam ng laging tumatanggap ng limos? Ang laging nasa ilalim ng utang na loob sa iyo? Nakakasakal, Salma. Nakakasuka ang pagiging mabuti mo. Dahan-dahang tumayo si Bianca at isinuot ang kanyang mamahaling coat. Isang coat na malamang ay galing din sa credit card ni Salma. Humilig siya ng bahagya sa lamesa. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang mula sa muka ni Salma. Ang amoy ng pabango nito, ang paboritong pabango ni Salma, ay tila isang insulto sa kanyang pang-amoy. Huwag mong isiping pera mo lang ang habol ko, bulong ni Bianca. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Mahal ko si Tadeo. At alam mo ba ang pinakamasakit na katotohanan, Salma? Hindi nakakibo si Salma. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Naghihintay sa susunod na hagupit. Hindi lang ito nagsimula nitong nakaraang buwan. Pagpapatuloy ni Bianca, ang boses ay puno ng malisya. Bago pa man ang kasal ninyo, may namamagitan na sa amin. Ikinasal lang siya sa'yo dahil kailangan niya ang yaman mo. Pero sa bawat gabing katabi ka niya, ako ang iniisip niya. Ang mga salitang iyon ay tila isang dambuhalang alon na tuluyang lumunod kay Salma. Ang lahat ng liwanag sa paligid niya ay tila naglaho. Nanatili siyang nakaupo, estatwa sa gitna ng karangyaan, habang pinapanood ang paglayo ng babaeng itinuring niyang kapatid. Naiwan ang katahimikan na tila isang mabigat na kumot sa balikat ni Salma. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng restaurant. Doon, nakita niya ang isang babaeng sugatan, traidoran, at tila nawala ng direksyon. Ngunit sa likod ng mga matang nangingilid ang luha, may isang bagong apoy na nagsisimulang magliyab. Kung ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan mula pa noong una, kung gayon, wala na siyang dahilan para maging maawain. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone sa bag. May isang numero siyang tinawagan. Ang numero ng isang taong hindi niya naisip na hihingan niya ng tulong kailanman. Gawin niya na ang plano, sabi niya sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. Gusto kong makita kung paano sila gagapang sa putikan na pinanggalingan nila. Ang bawat pagpindot sa keyboard ay tila isang huling hininga ng isang naghihingalong pangako. Sa loob ng madilim na silid-aklatan, ang tanging liwanag na nagmumula sa screen ng laptop ay tumatama sa mukha ni Salma. Binibigang diin ang mga linyang likha ng pagod at puyat. Ang katahimikan ng gabi ay tila isang saksi sa bawat pag-click ng mouse. Isang maliit na tunog, ngunit may dalang bigat ng isang hatol. Sistematiko. Malupit. Walang iniwan na puwang para sa pagkakamali. Sinimula ni Salma sa pag-freeze ng lahat ng joint accounts na nakakabit sa kanyang pangalan. Ang bawat digital na pirma na kanyang inilagay ay tila isang pagbawi sa mga pirasong ibinigay niya kay Tadeo sa loob ng 5 taon. Ang credit card na ginagamit nito para sa mga mamahaling dinner, ang allowance na ipinapadala sa luho ni Aurora, at ang pondo para sa penthouse ni Bianca, lahat ay unti-unting naglalaho sa ilalim ng kanyang mga daliri. Habang ginagawa ito, isang mapait na alaala ang dumaan sa kanyang isipan. Naalala niya nung unang beses niyang ibinigay ang isang supplementary card kay Tadeo. Ang kislap sa mga mata ng lalaki at ang pangako nitong gagamitin lang ang pera para sa kanilang kinabukasan. Nayon, napagtanto ni Salma na ang kinabukasan na yon ay hindi pala kasama siya. Hindi mo lang ako ninakawan ng pera, Tadeo. Bulong ni Salma sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang panalangin ng paghihiganti.
Ninakawan mo ako ng kakayahang magtiwala. At iyon ang utang na kailanman ay hindi mo mababayaran. Samantala, sa isang eksklusibong jewelry boutique sa Makati, puno ng kumpiyansa si Tadeo. Nakatayo siya sa harap ng isang display case. Tinitignan ang isang kwintas na may rubies na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sa tabi niya, si Bianca ay nakakapit sa kanyang braso. Ang mga mata ay kumikinang sa kasakiman. "Sir, are you sure about this? It's a limited piece." Tanong ng sales associate na may halong paghanga. Of course, my wife's accounts are limitless. Mayabang na sagot ni Tadeo habang inilalabas ang kanyang Iradier Black Card. Ibinigay niya ito sa attendant nang hindi man lang tumitingin sa presyo. Ang sumunod na sandali ay tila isang pelikulang tumigil sa pag-ikot. Ipinasok ng attendant ang card sa terminal. Muli at muli. Ang katahimikan sa loob ng butik ay tila naging nakakabini. Ang mga kliyente sa kabilang lamesa ay nagsimulang magbulungan. I'm sorry, Mr. Valcarcel, but the card is declined. Mahinang sabi ng attendant. Ang tono ay puno ng pagtataka at bahagyang hiya para sa kliyente. Napakunot ang noo ni Tadeo. "What? That's impossible. Try it again. Baka sira ang machine ninyo." "Sinubukan ko na po ng 3 beses, sir. Ang status po ay account frozen. Baka po kailangang tawagan ng bangko," sagot ng attendant. Sa pagkakataong ito ay may halong lamig na ang boses. Naramdaman ni Tadeo ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Ang kumpiyansang suot niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding sipayo. Tumingin siya kay Bianca na ngayon ay nakabitaw na sa kanyang braso at tila nahihiyang madikit sa kanya. Ang mga matang dati ay puno ng paghanga, ay ngayon ay puno ng pagtataka at paghusga. "Tadeo, anong nangyayari? Akala ko ba ayos lang ang lahat?" Bulong ni Bianca. Ang boses ay puno ng inis. Hindi nakasagot si Tadeo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang kinukuha ang card mula sa attendant. Sa bawat segundo ng katahimikan sa loob ng butik, nararamdaman niya ang unti-unting pagguho ng kanyang mundong gawa sa buhangin. Sa kabilang panig ng lungsod, nakatanggap si Salma ng isang abiso sa kanyang telepono. Isang ngiting walang kislap ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita ang notification. Transaction declined. Merchant. Luxury jewels. Ngunit ang kanyang panandaliang tagumpay ay naputol lang tumunog ang kanyang personal na linya. Ito ang kanyang chief accountant sa Iradier Group. "Ma'am Salma, may kailangan po kayong malaman." Ang boses ng accountant ay puno ng kaba. "Bago ninyo pa ma-freeze ang corporate accounts, may isang malaking halaga, 1 bilyong piso, ang inilipat sa isang offshore account sa Cayman Islands. At ang nag-authorize po ng transfer ay ang inyong asawa, gamit ang inyong digital signature." Ang hininga ni Salma ay tila tumigil. Ang lamig na kanina pa niya nararamdaman ay naging isang matinding pang-inginig. Ang akala niyang simpleng pagtataksil ay isang malalim at planadong pagnanakaw na maaaring mapabagsak sa legacy ng kanyang ama. "Sundan ninyo ang perang yon," utos ni Salma. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na nadudurog. "Huwag ninyong hahayaang mawala ang bakas nito. Kahit saang lupalok ng mundo ito mapunta, kailangang mahanap ang perang ninakaw niya." Ibinaba ni Salma ang telepono. Tumingin siya sa malayo, sa mga ilaw ng lungsod na tila mga matang nagmamasid sa kanyang pagkatalo. Ang unang hakbang ng pagbawi ay naging isang karera laban sa oras. "Tadeo, hindi ka lang pala basta traidor. Ikaw ay isang anay na dahan-dahang kinakain ang pundasyon ng aking buhay." Sana ay hindi na lang siya nagising sa ospital noon gabing yon. Mas madali sana ang lahat para sa atin, Tadeo. Ang boses ni Bianca, na nagmumula sa mga speaker ng tablet na hawak ni Salma, ay tila isang malapot na lason na dahan-dahang pumapasok sa kanyang mga tainga. Sa screen, ang kuha ng surveillance camera ay malenaw. Masyado pang malenaw. Naroon sila sa rest house ng pamilya Iradier sa Tagaytay.
ang lugar na itinayo ng ama ni Salma bilang simbolo ng kapayapaan at pagmamahalan. Ang lugar na yon ay sagrado sa kanya. Ngunit ngayon, nakikikita niya ang kanyang asawa at ang kanyang matalik na kaibigan na nakahiga sa mismong kama na dati ay para lamang sa kanila ni Tadeo. Napakapit si Salma sa gilid ng kanyang lamesa. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa matigas na kahoy. Ang bawat tawa ni Tadeo sa video ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang balat. Ang hangin sa silid aklatan ay tila naging malapot at mahirap lang hapin. Huwag kang mag-alala, Bianca, sagot ni Tadeo sa video habang hinahaplos ang buhok ng babae. Matanda na si Don Alejandro noon. Ang pagkamatay niya ang pinakamagandang regalong natanggap ko. Kung hindi siya nawala, hanggang ngayon ay sunod-sunuran pa rin ako sa mga utos niya na parang isang aso. Isang mahapdi at tuyong tawa ang kumawala sa mga labi ni Salma. Ang kanyang ama, ang lalaking nagtiwala kay Tadeo, ang lalaking itinuring itong sariling anak, ay tinatawanan lang ng 2 taong biniyayaan nito ng lahat. Ang alaala ng gabing pumanaw ang kanyang ama ay muling bumalik. Ang luha ni Tadeo sa libing, ang pagyakap nito sa kanya habang nangangakong puprotektahan ang legacy ng mga Iradir. Ang lahat ng yon ay isang masamang palabas. Ito bang halaga ng katapatan mo, Tadeo? Bulong ni Salma. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa tindi ng sakit. Ang pagtawanan ng taong nagbigay sa iyo ng lahat? Dahan-dahan niyang ibinaba ang tablet. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Sa kanyang tabi, ang private investigator na si Mr. Santos ay nanatiling tahimik. Ang mukha ay puno ng pakikiramay. Inilapag nito ang isang makapal na envelope sa lamesa. Ma'am Salma, hindi lang po yan ang nahanap namin. Panimula ni Mr. Santos. Ang kanyang boses ay mababa at seryoso. Sa loob ng 3 taon, sistematikong ninanakawan ni Tadeo ang mga accounts ninyo. Ang mga alahas na akala ninyo ay nawala, pati ang ilang mahahalagang dokumento ng lupa. Lahat yon ay ginamit niyang pambayad sa mga utang ni Bianca, sa sugal at sa pagpapatayo ng isang lihim na negosyo sa ibang bansa. Binuksan ni Salma ang envelope. Doon, nakita niya ang mga litrato ng mga dokumentong may pirma niya. Mga pirmang alam niyang huwad. Nakita niya ang mga resibo ng mga mamahaling hotel, mga ticket sa flight, at mga alahas na hindi niya kailanman nakita. Ang bawat piraso ng papel ay isang ebidensya ng isang mahaba at madilim na panlilinlang. Naramdaman ni Salma ang isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Hindi ito panginginig ng takot, kundi ng isang pot na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pagmamahal, ay tila unti-unting nagiging isang matigas na bato. Kinuha niya ang isang litrato, isang kuha ni Tadeo at Bianca na masayang kumakain sa isang yate, habang siya noon ay nasa ospital at nagbabantay sa kanyang amang naghihingalo. Ang kaibahan ng kanilang kaligayahan sa kanyang pagdurusa noon ay tila isang sampal na nagpagising sa kanyang diwa. Mr. Santos, tawag ni Salma. Ang kanyang tinig ay malamig na parang kamatayan. Gusto kong itago mo ang lahat ng ito. Huwag mong hahayaang makatunog sila. Hayaan mo silang magpakasaya sa akala nilang tagumpay. Ano po ang plano ninyo, ma'am? Tanong ng investigator. Tumingin si Salma sa bintana, sa ulan na nagsisimulang pumatak sa salamin. Ang bawat patak ay tila isang luha na tumatakas mula sa kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang muka ay nanatiling matigas. Ang mga lihim na itinago nila sa ilalim ng unan ay siyang magiging mitsa ng kanilang pagguho. Sagot ni Salma. Gusto kong maramdaman nila ang pakiramdam ng mawalan ng lahat sa sandaling akala nila ay hawak na nila ang mundo. Ngunit habang tinititigan niya ang huling litrato sa envelope, isang bagay ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang maliit na detalye sa background ng litrato ng rest house. Isang figura ng isang tao na pamilyar sa kanya, nakatayo sa may gilid ng pinto habang naghahalikan ang dalawa. Ang kanyang hininga
ay tila tumigil. Ang taong iyon ay hindi si Bianca, at lalong hindi si Tadeo. Ito ay ang kanyang sariling ina, na akala niya ay matagal nang pumanaw. Ang tablet na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga kamay. Ang katahimikan sa silid ay tila naging isang dambuhalang nilalang na lumalamon sa kanyang katinuan. Salma, mahal ko, bakit ka ba nag-iisip ng ganyan? Alam mo namang ikaw lang ang buhay ko, di ba? Pagod ka lang siguro sa opisina, kaya kung ano-ano ang pumapasok sa isip mo. Ang boses ni Tadeo ay malambot, puno ng pagkonsinti, at tila ba siya ang pinakamaunawaing asawa sa buong mundo. Pumasok siya sa kanilang silid-tulugan, bit-bit ang isang bungkos ng mga pulang rosas. Mga talulot na tila mga patak ng sariwang dugo sa gitna ng kaputian ng kanilang kama. Lumapit siya kay Salma at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Isang haplos na dati ay nagpapakalma sa kanya, ngunit na yon ay tila ba isang uod na gumagapang sa kanyang balat. Hindi gumalaw si Salma. Nanatili siyang nakaupo sa harap ng kanyang vanity mirror, nakatingin sa sariling refleksyon na tila ba isang estrangero ang nakaharap sa kanya. Ang lamig ng suot niyang seda ay hindi kasing lamig ng kanyang puso sa mga sandaling iyon. Ang card ko, Salma. Nagkaroon yata ng system error sa bangko kanina habang bumibili ako ng regalo para sa'yo. Napahiya ako sa boutique, pero naisip ko, baka may problema lang sa server ninyo. It's okay. I'm not mad. Pagpapatuloy ni Tadeo, habang dahan-dahang hinihilod ang likod ng leeg ni Salma. Pero sana naman, bago ka mag-freeze ng accounts, sinabihan mo ako. You know how much I hate being embarrassed in public. Naramdaman ni Salma ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Tadeo ay isang obra maestra ng pagmamanipula. Sa loob ng 5 taon, ganito ang ginagawa nito. Babaliin ang katotohanan, ipaparamdam sa kanya na siya ang nagkamali, na siya ang masyadong sensitibo, hanggang sa maniwala siyang utang niya rito ang kanyang kaligayahan. Walking a TM. Konting tiis na lang, ang mga salitang narinig niya sa airport ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan, nilulunod ang malambing na boses ni Tadeo. System error? Mahinang tanong ni Salma. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa refleksyon ni Tadeo sa salamin. O baka naman nakalimutan mo lang na ang bawat sentimong ginagastos mo ay kailangang dumaan sa akin. Napatigil ang kamay ni Tadeo sa paghaplos. Ang kanyang mukha sa salamin ay nagbago ng bahagya. Isang mabilis na pagkunot ng no bago muling bumalik ang maskara ng pagiging maamo. Salma, why are you being so transactional? Mag-asawa tayo. What's mine is yours, what's yours is mine. Huwag mo namang gawing business ang relasyon natin. I was just trying to help Bianca with her mom's hospital bills. Kaibigan mo rin siya, di ba? Akala ko ba matulungin ka? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Salma. Ang paraan ng pagbanggit nito sa pangalan ni Bianca ay tila ba wala silang ginagawang kasalanan? Ang gaslighting ni Tadeo ay umabot na sa antas na nakakasuka. Oo, Tadeo, matulungin ako. Sobrang matulungin ko kaya pati ang asawa ko, ipinahiram ko na rin sa kanya, hindi ba? Binalot ng nakabibinging katahimikan ang silid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis na paghinga ni Tadeo. Unti-unting naglaho ang lambing sa mga mata ng lalaki, napalitan ng isang madilim at matigas na tingin. Ang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Kung may alam ka, sabihin mo na. Huwag kang maglaro ng ganyan, Salma. Hindi bagay sa'yo ang maging bitter, malamig na sabi ni Tadeo habang dahan-dahang ibinababa ang mga rosas sa sahig. Ang mga bulaklak ay dahan-dahang nayurakan ng kanyang sapatos. Humarap si Salma sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiyak, hindi siya nanginig. Ang takot na dati ay bumabalot sa kanya tuwing magagalit ang asawa, ay napalitan ng isang mapanganib na katapangan. Bitter? No, Tadeo. I am simply enlightened.
sagot ni Salma, habang dahan-dahang binubuksan ang drawer ng kanyang vanity table. Inilabas niya ang isang makapal na envelope. Hindi ang divorce papers, kundi ang mga dokumento ng pagnanakaw nito sa kumpanya at ang ebidensya ng peking pirma sa deed of sale ng kanilang bahay. Inilapag niya ito sa ibabaw ng lamesa nang may dahan-dahang kumpiyansa. You want to play, Tadeo? Let's play. Pero tandaan mo ito. Sa larong ito, ako ang may hawak ng baraha. At ang bahay na tinitirhan mo ngayon? Inihanda ko na ang lahat para maging kulungan mo. Tumayo si Salma at lumakad patungo sa pinto, ngunit bago siya lumabas, lumingon siya ng huling beses. Ang anyo ni Tadeo na nakatayo sa gitna ng silid, napapalibutan ng mga nayurakang rosas, ay tila isang sulyap sa magiging kinabukasan nito. Durog, mabaho, at itinatapon. Oh, by the way, dagdag ni Salma, ang boses ay puno ng nakamamatay na tamis. Sabi ni Bianca, bago pa tayo ikasal, may namamagitan na sa inyo. I guess the ATM was really just a long-term investment for both of you. Too bad, the bank is officially closed. Lumabas si Salma ng silid at isinara ang pinto nang walang kahit anong ingay. Ngunit sa likod ng pintong iyon, narinig niya ang malakas na pagbagsak ng isang gamit. Isang tunog ng pagkabasag na tila hudyat ng pagtatapos ng kanilang wad na kapayapaan. Napahawak si Salma sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay kumakaba ng malakas. Ngunit sa bawat tibok nito, nararamdaman niya ang unti-unting paglaya. Ngunit isang tanong ang nananatiling nakatusok sa kanyang isipan. Ang anino sa litrato sa Tagaytay. Kung buhay ang kanyang ina, bakit ito nakikipagsabwatan sa taong gustong sumira sa kanya? Ang bawat pader ng silid na ito ay saksi sa dugo at pawis ng aking ama. At hindi ko hahayaang ang isang anay ang dahan-dahang kumatam sa pundasyong itinayo niya sa loob ng 40 taon. Ang boses ni Salma ay hindi nanginig kahit isang saglit, habang nakatayo siya sa dulo ng mahabang lamesa sa loob ng Iradier Group boardroom. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ay nagbibigay ng isang tila korona ng liwanag sa kanyang ulo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at madilim. Sa harap niya, ang mga miyembro ng Board of Directors ay tahimik. Ang bawat isa ay tila naghihintay sa susunod na mangyayari. Sa gitna ng lamesa, nakaupo si Tadeo. Nakasuot ito ng kanyang pinakamahal na suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakagel, at ang kanyang mukha ay puno ng isang kumpiyansang akala mo ay siya ang nagmamay-ari ng buong gusali. Numiti siya kay Salma, isang ngiting puno ng pang-uuyam. Salma, mahal ko, ano bang drama ito? I thought we were here to discuss the new expansion project. Kung tungkol ito sa nangyari sa bahay kagabi, can we just settle this privately? Huwag nating sayangin ang oras ng board, sabi ni Tadeo. Ang boses ay sadyang ginawang malakas para marinig ng lahat. Tila ipinapahiwatig na si Salma ay isang asawang nag-iinarte lamang. Hindi kumurap si Salma. Inilapag niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng lamesa at ang tunog ng kanyang mga palad na tumama sa matigas na kahoy ay tila isang hudyat ng digmaan. Mr. Valcarcel, panimula ni Salma, ang paggamit niya ng apelido nito sa halip na pangalan ay tila isang pader na itinayo niya sa pagitan nila. Hindi tayo narito para sa expansion. Narito tayo para sa isang malawakang paglilinis. At sisimulan natin iyon sa pagtanggal sa iyo bilang CEO ng Iradier Subsidiary Group, epektibo ngayong segundo. Isang mahinang bulungan ang gumapang sa loob ng silid. Ang kumpiyansa sa mukha ni Tadeo ay biglang naglaho, napalitan ng isang maputlang gulat. Tumayo siya ng mabilis. Ang kanyang silya ay lumiha ng isang mahabang tunog ng pag-atras sa sahig. Anong karapatan mo? I've brought millions to this company. Hindi mo ako pwedeng tanggalin ng walang sapat na dahilan. Sigaw ni Tadeo. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tinde ng kaba. Dahilan? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Salma. Inilabas niya ang isang remote at pinindot ang isang button. Sa dambuhalang screen sa likod niya,
lumitaw ang mga graph at bank statements na nagpapakita ng mga irregularidad sa pondo ng kumpanya. Sapat na bang dahilan ang pagnanakaw ng halos 1 bilyong piso sa loob ng 3 taon? Sapat na bang dahilan ang paggamit ng digital signature ko para maglipat ng pera sa mga offshore accounts na nakapangalan sa iyong kalaguyo? Bumagsak ang balikat ni Tadeo. Ang katahimikan sa boardroom ay tila naging isang mabigat na parusa. Ang mga directors, na dati ay pabor kay Tadeo, ay ngayon ay umiiwas na ng tingin sa kanya. Sinungaling ka! Gawa-gawa mo lang ang mga yan dahil nagsisilos ka. Huling pagsusumamo ni Tadeo, ngunit ang kanyang boses ay wala ng bigat. I have the receipts, Tadeo. I have everything. Malamig na sagot ni Salma. And speaking of everything, may isa pa tayong bisita. Bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok ang isang lalaking may katandaan, nakasuot ng uniforme ng isang driver. Ito ay si Mang Ben, ang matapat na driver ng pamilya Iradier sa loob ng 3 dekada. Ang taong akala ni Tadeo ay kaya niyang bayaran para manahimik. Mang Ben? Nautal na tawag ni Tadeo. Ma'am Salma, ito na po ang logbook na itinago ko, sabi ni Mang Ben habang iniaabot ang isang lumang kwaderno. Nakasulat dito ang lahat ng mga lugar na pinuntahan ni Mr. Tadeo gamit ang sasakyan ng kumpanya. Ang mga pagkikita nila ni Miss Bianca, pati ang mga dokumentong ipinapadala niya sa isang lihim na opisina sa labas ng lungsod. Ngunit hindi lang iyon ang dalang balita ni Mang Ben. Tumingin ang matanda kay Tadeo nang may halong pot at lungkot. At maam, may isa pa po. Ang bodyguard ni Mr. Tadeo, si Rico, handa na po siyang magsalita. Siya po ang inutusan ni Mr. Tadeo na palitan ang mga gamot ni Don Alejandro bago ito bawian ng buhay. Ang lahat sa loob ng silid ay tila napatigil sa paghinga. Ang hangin ay naging napakabigat. Tila ba ang bawat isa ay nalulunod sa isang hindi makitang alon. Napaupo si Salma sa kanyang silya. Ang kanyang puso ay tila binibiyak sa tindi ng bagong impormasyong narinig. Ang akala niyang pagnanakaw at pagtataksil ay humantong sa isang mas madilim na krimen. Ang kamatayan ng kanyang ama, ang kamatayang akala niya ay dahil sa katandaan, ay maaaring isang planadong pagpaslang. Tumingin si Salma kay Tadeo, na ngayon ay nanginginig na, at tila isang basang sisiw sa gitna ng boardroom. Ang galit ni Salma ay hindi na lang basta galit. Ito ay naging isang malamig at matalim na pangako ng hustisya. Tadeo, bulong ni Salma. Ang kanyang boses ay galing sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Huwag kang mag-alala. Hindi ka lang mawawala ng trabaho. Sisiguraduhin kong ang bawat segundo ng natitirang buhay mo ay gugugulin mo sa loob ng rehas. Isang malakas na pagbukas ng pinto ang muling narinig. Sa pagkakataong ito, ang mga pulis na ang pumasok. Ang tunog ng mga posas na inilalabas ay tila isang huling hudyat ng pagtatapos ng paghahari ni Tadeo. Ngunit habang hinihila si Tadeo palabas, lumingon ito kay Salma na may isang mapanganib na ngiti. Akala mo ba tapos na, Salma? Tanungin mo ang nanay mo kung nasaan ang tunay na testamento ni Alejandro. Dahil kung mamatay ako, isasama ko kayong lahat sa impyerno. Naiwan si Salma sa gitna ng tahimik na boardroom. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa balat. Ang alon ng paghihiganti ay nagsisimula pa lamang at tila may mas malaki pang unos na parating. Nasaan ang anak ko, Salma? Anong kabalastugan ang ginawa mo kay Tadeo? Wala kang utang na loob. Pinakasalan ka ng anak ko kahit na alam naming lahat na wala kang silbi bilang babae. Ang marahas na pagbalandra ng pinto ng opisina ni Salma ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Pumasok si Doña Aurora na parang isang bagyong, handang manira ng lahat ng madadaanan. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay nagkakalog sa bawat marahas niyang pagkilos. At ang kanyang boses ay pumapailan lang, sapat na para marinig ng mga empleyado sa labas. Hindi gumalaw si Salma mula sa kanyang kinauupuan.
Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa isang maliit na litrato ng kanyang ama na nasa ibabaw ng kanyang lamesa. Ang bawat insulto ni Aurora ay tila mga palasong tumatama sa isang pader na bato. Masakit, ngunit hindi na kayang mapaguho. Wala kang utang na loob? Mahinang ulit ni Salma. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na may dalang panganib. Sa loob ng 5 taon, binihisan ko kayo. Pinatira sa isang mansong hindi ninyo kailanman kayang bayaran. Binayaran ko ang bawat luho, bawat bisyo, at bawat kasinungalingan ninyo. Sino ang tunay na walang utang na loob, Mama? Huwag mo akong tawaging mama. Hindi kita kaano-ano. Sigaw ni Aurora, habang marahas na ibinabagsak ang kanyang mamahaling bag sa lamesa ni Salma. Ilabas mo ang anak ko sa kulungan, na yon din. Gamitin mo ang pera mo, ang kapangyarihan mo. Kung hindi, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo kung gaano ka kasamang asawa. Dahan-dahang tumayo si Salma. Ang kanyang tangkad ay tila naging doble sa paningin ni Aurora dahil sa otoridad na bumabalot sa kanya. Hindi siya sumigaw, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila may bigat ng isang hatol. Ang bawat sugal ninyo sa kasino, ang bawat Hermes bag na binili ninyo, habang ang mga empleyado namin ay naghihirap. Lahat iyon ay galing sa perang ninakaw ni Tadeo sa kumpanya. Panimula ni Salma, habang dahan-dahang naglalakad paikot sa kanyang lamesa. At alam ninyo kung ano ang pinakamasakit? Alam ninyong nagnanakaw ang anak ninyo, at hinayaan ninyo siya dahil nasisilaw kayo sa kinang ng perang, hindi naman sa inyo. Napatigil si Aurora, ngunit ang kanyang pagkamuhi ay mas matimbang kaysa sa kanyang hiya. Para sa amin ang perang iyon. Karapatan namin yon dahil sa pagtitiis ni Tadeo sa'yo. Isang tuyot na babae na walang ibang alam kundi magtrabaho. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Salma. Karapatan? Karapatan ninyo bang patayin ang tatay ko? Ang katahimikan sa loob ng opisina ay tila naging isang dambuhalang nilalang na lumalamon sa katinuan ni Aurora. Ang matanda ay bahagyang napaatras, ang kanyang mga mata ay kumurap ng mabilis. Anong pinagsasabi mo? Alam ko na ang lahat, Aurora, sabi ni Salma. Ang pagtanggal sa titulo ng paggalang ay tila isang huling hudyat ng pagkaputol ng kanilang ugnayan. Ang pagpapalit ng gamot, ang pagmamanipula sa kanyang kalusugan, lahat yon ay may bakas na iniwan si Tadeo. At ikaw ang nag-udyok sa kanya dahil kating-kati ka ng makuha ang mana, hindi ba? Dahan-dahang kinuha ni Salma ang isang envelope mula sa kanyang drawer at inihagis ito sa paanan ni Aurora. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig, mga kopya ng bank transfers mula kay Tadeo patungo sa isang lihim na account ni Aurora sa Macau. Layas! Malamig na utos ni Salma. Layas sa opisina ko at layas sa mansyon ko. Na yun din, ipinadala ko na ang mga tauhan ko para ilabas ang lahat ng gamit ninyo. At huwag ninyong subukang kumuha ng kahit isang gamit na ako ang bumili, dahil ipapakulong ko kayo sa kasong pagnanakaw. Hindi mo pwedeng gawin ito. May karapatan ako sa bahay na yon, sigaw ni Aurora. Ang kanyang boses ay naging isang pagsusumamo na may halong banta. Wala kang karapatan sa kahit ano na may pangalang Iradier, sagot ni Salma, habang binubuksan ang pinto ng kanyang opisina. Mang Berto, pakidala ang babaeng ito sa labas. At huwag ninyong hahayaang makatapak muli ang kahit sinang Valcarcel sa gusaling ito. Habang hinihila si Aurora palabas ng security, ang matanda ay lumingon ng huling beses. Ang kanyang muka ay puno ng isang demonyong ngiti sa gitna ng kanyang pagkatalo. Akala mo ba ay nanalo ka na, Salma? Wala kang alam tungkol sa nanay mo, sigaw ni Aurora. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa lobby. Tanungin mo ang sarili mo. Bakit hindi ka kailanman minahal ng nanay mo? Bakit siya nawala? Dahil ikaw ang sumira sa buhay niya. At ngayong buhay siya mismo ang tatapos sa'yo. Naiwan si Salma na nakatayo sa gitna ng kanyang opisina. Ang kanyang hininga ay tila naging mabilis at mabigat.
Ang bawat salita ni Aurora ay tila mga latay sa kanyang likod. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit ang katahimikang ito ay puno ng mga bagong katanungan na tila mga tinik na bumaon sa kanyang puso. Dahan-dahang lumapit si Salma sa litrato ng kanyang ama. Hinaplus niya ang salamin nito at isang mainit na luha ang pumatak sa kanyang kamay. Papa, ano ba ang itinatago ninyo sa akin? Ang kanyang paghihiganti ay nagtagumpay laban sa isang kaaway. Ngunit tila isang mas malaking anino ang unting bumabalot sa kanyang bagong silang na kalayaan. Hindi mo ako pwedeng talunin ng ganito lang, Salma. Dahil dala-dala ko na ang tanging bagay na hindi mo kailanman maibibigay kay Tadeo. Dala ko na ang tagapagmana ng lahat ng pinaghirapan mo. Ang boses ni Bianca ay puno ng isang nakasusukang kumpiyansa habang nakatayo siya sa gitna ng hardin ni Salma. Ang sikat ng hapon ay tumatama sa kanyang muka, binibigyang diin ang bawat guhit ng kanyang pagmamalaki. Dahan-dahang itinaas ni Bianca ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang tiyan. Isang kilos na sadyang ginawa para saktan ang damdamin ni Salma. Nakatayo lang si Salma sa harap ng kanyang mga paboritong rosas. Ang bawat talulot na kanyang hinahaplos ay tila nagpapaalala sa kanya ng ganda ng mundong unti-unti nang nilalason ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Tiningnan niya si Bianca, ang babaeng binihisa niya, pinakain at itinuring na kapatid. Ngunit sa halip na galit, isang malamig na awa ang naramdaman ni Salma sa kanyang puso. Anong gusto mong gawin ko, Bianca? Magpaluto ng handa para sa pagdating ng isang pagkakamali? Mahinang tanong ni Salma. Ang kanyang boses ay kalmado, tila ba pinag-uusapan lang nila ang lagay ng panahon. Pagkakamali? Isang matalim na tawa ang kumawala kay Bianca. Ito ang alas ko, Salma. Alam nating dalawa kung gaano ka gustong magkaanak ni Tadeo. Ito ang dahilan kung bakit hindi kanya kailanman magagawang iwan sa puso niya, kahit na ipakulong mo pa siya. Habang lumalaki ang bata sa sinapupunan ko, habang buhay kang magiging talunan sa paningin niya. Dahan-dahang humakbang si Salma, patungo sa isang maliit na mesa sa ilalim ng puno ng nara. Doon, may nakapatong na isang folder na kulay kape. Kinuha niya ito at dahan-dahang binuksan. Ang tunog ng paglipat ng mga pahina ay tila isang hatol na naghihintay na mabigkas. Bianca, naalala mo ba na unang punta kami ni Tadeo sa Singapore 3 taon na ang nakalilipas? Panimula ni Salma. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa mga dokumento. Sinabi ko sa'yo na business trip yon. Pero ang totoo, nagpunta kami sa isang fertility specialist. Napatigil si Bianca. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakapatong sa kanyang tiyan. Ngunit ang kanyang kumpiyansa ay bahagya ng nayanig. Anong kinalaman yan sa akin? Ipinagtanggol ko ang dangal ni Tadeo sa loob ng 5 taon. Pagpapatuloy ni Salma, habang dahan-dahang iniangat ang kanyang tingin. Hinayaan kong isipin ng lahat, pati na ni Aurora, na ako ang may problema. Na ako ang dahilan kung bakit hindi kami magkaanak. Tinanggap ko ang lahat ng pangungutya dahil mahal ko siya. Gusto kong protektahan ang kanyang ego bilang lalaki. Kinuha ni Salma ang isang papel mula sa folder at iniaabot ito kay Bianca. Ang bawat letra sa dokumento ay malinaw, may tatak ng isang tanyag na klinika sa ibang bansa. Basahin mo, Bianca. Basahin mo ang resulta ng sperm analysis ni Tadeo. Azoospermia. Chronic and irreversible. Sa madaling salita, baog si Tadeo. Hinding-hindi siya magkakaroon ng anak, kahit sa 10 babae pa siya makipagtalik. Ang mukha ni Bianca ay biglang nawala ng kulay. Ang papel na hawak niya ay tila naging isang dambuhalang apoy na dahan-dahang sumusunog sa kanyang mga pangarap. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang folder ay dahan-dahang nalaglag sa damuhan. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka. Gawa-gawa mo lang ang dokumentong ito para sirain kami, sigaw ni Bianca. Ang kanyang boses ay naging isang pagsusumamo na puno ng desperasyon. Maari mong itanong sa doktor niya, Bianca.
O baka naman mas magandang itanong mo sa sarili mo. Humakbang si Salma palapit sa babae. Ang kanyang presensya ay tila isang madilim na anino na bumabalot kay Bianca. Kaninong anak yan? At sino ang lalaking ginagamit mo para makakuha ng pera sa asawa ko? Bumagsak ang balikat ni Bianca. Ang bitag na inakala niyang pipigil kay Salma ay naging isang lubid na ngayon ay nakapulupot sa sarili niyang leeg. Ang bawat sakripisyo ni Salma para kay Tadeo ay naging huling sandata na pumatay sa huling pag-asa ni Bianca. Layas, Bianca! Malamig na utos ni Salma. Huwag mo nang hintayin na tawagin ko ang pulis para i-report ang tangka mong pangingikil. At tandaan mo ito, ang batang yan, kung kanino man yan, ay hindi kailanman magiging isang iradir. Hinding-hindi. Habang naglalakad palayo si Bianca, ang bawat hakbang nito ay puno ng kahihiyan at pagkatalo. Ngunit si Salma, sa kabila ng kanyang tagumpay, ay naramdaman ng isang matinding lumbay. Ang katotohanang itinago niya sa loob ng maraming taon ay lumabas na, ngunit may dala itong kapalit. Tumingin siya sa malayo, sa mga ulap na nagbabadyang magdala ng ulan. Ang katotohanan tungkol sa kanyang ama, sa kanyang asawa, at sa kanyang ina ay tila isang malaking palaisipan na unti-unti nang nabubuo. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone at tiningnan ang isang video message na ipinadala ng kanyang investigator. Isang kuha ng isang matandang babae na pumasok sa kulungan kung nasaan si Tadeo. Ang babaeng yon, kahit nakatalikod, ay may galaw na hinding-hindi makakalimutan ni Salma. "Bakit ka naroroon, Mama?" Bulong ni Salma. Ang kanyang boses ay nabasag sa gitna ng malamig na hangin ng hapon. Ang bawat kasinungalingan ay may dulo. Ngunit sa dulo ng bawat lihim na nabubunyag, may isang panibagong sugat na tila hinding-hindi na maghihilom. Akala mo ba ay ganun na lang kadali iyon, Salma? Na matapos mo akong hubaran ng dangal, ay papanoorin mo na lang akong mabulok sa lansangan? Akin ang mansyong ito. Akin ang lahat ng ito. Ang boses ni Tadeo ay hindi na ang malambing na himig na narinig ni Salma sa loob ng 5 taon. Ito ay boses ng isang hayop na nasugatan at wala ng balingang takasan. Ang bawat salita niya ay puno ng amoy ng alak at desperasyon. Nakatayo siya sa gitna ng sala, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mamahaling suit ay punit-punit, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Nakaupo si Salma sa dulo ng sofa. Hawak ang isang tasa ng tsaa na matagal na palang lumamig. Ang kanyang katahimikan ay tila isang pader na pilit binabangga ng bawat mura at sigaw ni Tadeo. Ang ulan sa labas ay tila sumasabay sa tensyon sa loob ng silid. Ang bawat patak sa salaming bintana ay tila mga luhang hindi na magawang ilabas ni Salma. Nakalabas si Tadeo dahil sa pansamantalang piyansa. Isang piyansang huling pera na pala ng kanyang ina. Ngunit imbes na magtago, pinili niyang bumalik sa lugar kung saan siya naging hari, kahit na ngayon ay isa na lamang siyang estrangjero. "Tadeo, umalis ka na bago ko patawagin ang mga awtoridad," mahinang sabi ni Salma. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng emosyon. "Wala ka nang babalikan dito. Ang bawat gamit na hinahawakan mo, ang bawat hiningang nilalanghap mo sa loob ng bahay na ito ay hindi na sayo." Isang marahas na tawa ang kumawala kay Tadeo. Sa isang iglap, kinuha niya ang isang mamahaling plorera, isang antigong gamit na paborito ng ama ni Salma, at buong lakas itong ibinalandra sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag nito ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Ang mga piraso ng porselana ay nagkalat sa paanan ni Salma. Ngunit hindi siya kumurap. "Huwag mo akong utusan sa sarili kong pamamahay," sigaw ni Tadeo habang dahan-dahang lumalapit kay Salma. Ang kanyang mga hakbang ay gulo-gulo, ngunit ang banta ng karahasan ay naroon, tila isang madilim na anino na bumabalot sa kanila. Dahan-dahang tumayo si Salma. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis, tila isang ibon na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling matigas na parang marmol. "Hindi mo na ako matatakot, Tadeo.
Ang takot ko ay namatay na noong gabing narinig ko ang katotohanan sa airport. Ang natitira na lang dito ay ang paniningil. Tiningnan ni Tadeo ang kanyang asawa at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang babaeng hindi niya na kayang manipulahin. Ang kanyang galit ay lalong nag-alab. Itinaas niya ang kanyang kamay, akmang sasaktan si Salma sa tinde ng kanyang sipayo. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay, ang mga pinto ng mansyon ay marahas na bumukas. Ang liwanag mula sa mga flashlight ng mga pulis ay tumama sa mukha ni Tadeo, dahilan para mapapikit siya sa silaw. Ang bawat hakbang ng mga botas sa marmol na sahig ay tila isang huling hatol. "Huwag kang gagalaw, Mr. Valcarcel." Ang utos ng isang opisyal ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Mabilis na nahawakan ng mga pulis ang magkabilang braso ni Tadeo. Sinubukan pa nitong lumaban, sumisigaw ng mga salitang puno ng pot, ngunit ang kanyang lakas ay wala na. Habang idinidiin ang kanyang muka sa malamig na sahig, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Salma. "Ito ba ang gusto mo, Salma? Ang makita akong ganito?" Sigaw ni Tadeo. Ang kanyang boses ay naging isang pagsusumamo na may halong banta. "Hinding-hindi mo ako makakalimutan. Habang buhay kang magdadala ng marka ko." Nanatiling nakatayo si Salma. Pinapanood kung paano ikinakabit ang mga posas sa mga kamay ng lalaking dating niyang minahal ng higit sa kanyang sarili. Ang bawat hila ng mga pulis kay Tadeo, palabas ng mansyon ay tila isang pagbabalat sa kanyang nakaraan. Nang tuluyan ng mawala ang ingay ng sirena ng pulis sa kalayuan, ang mansyon ay muling binalot ng nakabibinging katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng ulan at ang sariling paghinga ni Salma. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang upuan. Kinuha niya ang tasa ng tsaa at uminom ng isang lagok, kahit na ang lamig nito ay tila humihiwas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mundo, ang mundong binuo niya sa loob ng 5 taon, ay tuluyan ng gumuho. Ngunit sa gitna ng mga guhong iyon, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan. Tumingin siya sa mga piraso ng basag na plorera sa sahig. Isang maliit na bagay ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang piraso ng papel na tila itinago sa loob ng bas ng plorera, na yon ay nakalantad na dahil sa pagkabasag nito. Dahan-dahan niya itong pinulot. Ito ay isang sulat, luma na at naninilaw, na may sulat kamay ng kanyang ama. Ngunit hindi ang nilalaman ng sulat ang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso, kundi ang pangalang nakasulat sa dulo ng liham bilang saksi. Ang pangalan ng kanyang ina, na may petsang 1 linggo bago ang pagkamatay nito, 15 taon na ang nakalilipas. Nabitawan ni Salma ang tasa ng tsaa. Ang tunog ng pangalawang pagkabasag ay tila isang hudyat na ang tunay na kalaban ay hindi si Tadeo, kundi ang isang lihim na matagal nang nakabaon sa ilalim ng kanilang pundasyon. "Buhay ka nga," bulong ni Salma sa hangin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong uri ng takot at pag-asa. "Huwag kang mag-alala, Tadeo. Sa gabing ito, ibibigay ko sa iyo ang atensyong matagal mo nang hinahangad mula sa buong mundo. Sisiguraduhin kong walang makakalimot sa pangalan mo." Ang boses ni Salma ay tila isang haplos ng tilang seda. Malambot, ngunit may dalang talim. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin ng Grand Ballroom ng Iradir Plaza. Ang kanyang suot na gown na kulay hating gabi ay kumikinang sa bawat galaw niya. Tila ba nababalutan siya ng mga bituin? Ang kanyang mga alahas ay nagniningning, ngunit ang tunay na liwanag ay nagmumula sa kanyang mga mata. Isang liwanag na puno ng determinasyon at isang plano na wala ng atrasan. Sa kabilang panig ng silid, pumasok si Tadeo. Sa kabila ng mga kasong kinakaharap at ng pansamantalang kalayaan mula sa piyansa, nagawa pa rin nitong itaas ang kanyang no. Akala niya ay kaya pa niyang isalba ang kanyang dangal sa pamamagitan ng pagdalo sa charity gala na ito. Nakasuot siya ng puting tuxedo, tila nagpapanggap na isang anghel sa gitna ng mga taong alam ang kanyang bahid. "Salma, itigil na natin ang laro na ito," bulong ni Tadeo nang makalapit siya sa asawa.
Ang kanyang boses ay puno ng pilit na tamis habang nakangiti sa mga kamera ng media. Magpanggap tayo sa harap nila. Isipin mo ang stocks ng kumpanya. Kapag naging maayos tayo sa paningin ng publiko, lahat tayo ay panalo. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Salma. Isang tunog na tila mga kristal na nagbabanggaan. Stocks? Tadeo, matagal nang bagsak ang halaga mo sa akin. At sa gabing ito, ipapakita ko sa kanila ang tunay na rason kung bakit. Nagsimula ang programa. Ang bawat spotlight ay nakatuon sa entablado. Ang mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa ay naroroon, hawak ang kanilang mga wine glass, naghihintay sa talumpati ng tagapagmana ng mga iradier. Lumakad si Salma patungo sa podium. Ang bawat hakbang niya ay tila isang martsa patungo sa tagumpay. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Salma. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Ang gabing ito ay para sa katotohanan. Marami sa inyo ang nakakakilala sa aking asawa, si Tadeo Valcárcel, bilang isang haligi ng ating industriya. Ngunit may mga bagay na hindi nakikita ng mata, mga lihim na nananatili sa dilim. Napakunot ang noo ni Tadeo mula sa kanyang upuan. Naramdaman niya ang isang kakaibang kaba, isang malamig na pawis na dahan-dahang gumagapang sa kanyang likod. Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang maikling presentasyon tungkol sa aming pinakabagong proyekto. Pagpapatuloy ni Salma, habang dahan-dahang itinaturo ang dambuhalang LED screen sa likod niya. Ang bawat ilaw sa ballroom ay dahan-dahang namatay. Naiwan na lamang ang liwanag mula sa screen. Ngunit imbes na mga graph ng negosyo o mga larawan ng charity work, ang lumitaw ay isang malinaw na video. Isang kuha mula sa isang nakatagong kamera. Naroon si Tadeo at Bianca sa loob ng isang silid. Nagtatawanan habang binibilang ang mga perang ninakaw mula sa Iradier Group. Ang bawat salita ng kanilang pagtataksil, ang bawat pag-insulto sa alaala ng ama ni Salma, ay malinaw na narinig ng bawat panauhin. Sumunod ang mga dokumento ng mga peking signature, ang mga bank transfers sa offshore accounts, at ang pinakamasakit sa lahat, ang pag-amin ni Tadeo sa video na ang pag-ibig niya kay Salma ay isa lamang mahabang paraan ng pagnanakaw. Binalot ng nakabibinging katahimikan ang buong ballroom. Ang mga wine glass na hawak ng mga panauhin ay tila naging mabigat. Ang mga bulungan ay unt-unting naging isang malakas na ugong ng pagkadismaya at put. Salma, itigil mo yan. Sinungaling ka. Sigaw ni Tadeo habang pilit na tumatayo. Ngunit ang bawat mata sa loob ng ballroom ay nakatingin na sa kanya ng may matinding pagkapot. Ang mga taong dati ay nakikipagkamay sa kanya ay ngayon ay lumalayo. Tila ba may nakakahawang sakit ang kanyang presensya? Ito ang katotohanan, Tadeo, sabi ni Salma mula sa entablado. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng dignidad. Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan. At ang hangganan mo ay narito, sa harap ng lahat ng taong niloko mo. Isa-isang tumalikod ang mga business partners ni Tadeo. Ang kanyang mga kaibigan, ang mga taong nakikinabang sa kanyang kapangyarihan, ay dahan-dahang lumabas ng ballroom nang hindi man lang siya tinitingnan. Sa gitna ng malawak at marangyang silid, naiwan si Tadeo na mag-isa. Nakatayo sa gitna ng mga guho ng kanyang sariling kasakiman. Bumaba si Salma mula sa entablado at lumakad patungo sa kanya. Huminto siya sa harap ni Tadeo. Ang kanyang muka ay walang kahit anong bakas ng galit, kundi isang malalim na kapayapaan. Ang bawat taong narito ay saksi sa iyong pagbagsak, bulong ni Salma. Wala ka ng matatakbuhan. Wala ka ng maluloko. Dahil sa gabing ito, ang pangalang Valcárcel ay naging simbolo na lamang ng isang malaking pagkakamali. Tumalikod si Salma at lumabas ng ballroom. Ang kanyang gown ay dahan-dahang humahaplos sa sahig. Sa labas, ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanya, tila isang yakap ng kalayaan. Ngunit habang tinititigan niya ang madilim na langit, isang anino ang lumitaw sa may gilid ng kanyang sasakyan.
Isang babaeng nakasuot ng itim, may takip ang mukha, ngunit ang mga mata ay hinding-hindi malilimutan ni Salma. Ang kanyang ina. Tapos na ang unang bahagi, anak. Bulong ng babae bago mabilis na naglaho sa dilim. Naiwan si Salma na nakatayo. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis. Ang gabi ng katotohanan ay nagtapos na. Ngunit ang gabi ng mga lihim ay tila nagsisimula pa lamang. Ang amoy ng sariwang damo at ang malamig na simoy ng madaling araw ay tila isang banayad na haplos sa pagkatao ni Salma. Nakatayo siya sa harap ng puntod ng kanyang ama, si Don Alejandro Iradier. Ang puting marmol ay malinis, walang bahid, tila ba sumasalamin sa dangal na pilit niyang ipinagtanggol sa nakalipas na mga linggo. Sa paligid niya, ang katahimikan ng sementeryo ay hindi nakatatakot, kundi isang mapayapang yakap na matagal na niyang hinahanap. Dahan-dahang lumuhod si Salma sa damuhan. Hindi niya inalintana ang dumi na kumakapit sa kanyang mamahaling bestida. Hinaplus niya ang nakaukit na pangalan ng kanyang ama at sa pagkakataong ito, ang mga luhang matagal niyang pinigil ay dahan-dahang pumatak. Hindi luha ng pot, kundi luha ng pagpapakawala. Patawad! Bulong ni Salma. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng katahimikan. Patawad dahil naging bulag ako. Patawad dahil hinayaan kong pasukin ng isang anay ang tahanang itinayo mo. Akala ko, ang pagtitiis ang sukatan ng pag-ibig. Akala ko, sapat na ang maging mabuting asawa para maging maayos ang lahat. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso. Isang pintig na hindi na mabilis dahil sa takot, kundi isang ritmo na puno ng kapayapaan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Salma na ang kanyang hininga ay sa kanya lamang. Wala ng Tadeo na nagmamanipula, wala ng Aurora na naniningil, at wala ng Bianca na nagtataksil. Pagbalik niya sa mansyon, dumiritso si Salma sa silid-aklatan ng kanyang ama. Ang silid na ito ay puno ng amoy ng lumang papel at tabako, mga amoy na nagpapaalala sa kanya ng kaligtasan. Umupo siya sa malaking silya ni Don Alejandro at binuksan ang isang maliit na jewelry box na ibinigay nito sa kanya bago ito pumanaw. Dati, ang box na ito ay naglalaman lamang ng mga paboritong alahas ng kanyang ina. Ngunit habang sinusuri niya ang ilalim nito, naramdaman niya ang isang tila maling bahagi sa base ng kahon. Gamit ang isang maliit na letter opener, dahan-dahan niyang inangat ang kahoy. Doon, nakatago ang isang lumang sulat. Ang papel ay naninilaw na at ang bawat salita ay sulat kamay ng kanyang ama. Tila ba nagmamadali itong isinulat? Sa aking pinakamamahal na Salma, panimula ng liham. Kung binabasa mo ito, maaring hindi ko na nagawang protektahan ka hanggang sa dulo. Anak, alam ko ang totoong pagkatao ni Tadeo. Nakita ko ang kanyang kasakiman bago pa man kayo ikasal. Ngunit hinayaan kitang pumili, dahil alam kong kailangan mong matutunan ang sarili mong lakas. Napatigil si Salma sa pagbabasa. Ang bawat salita ay tila isang sampal ng pagmamahal mula sa kabilang buhay. Ngunit ang sumunod na talata ang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Huwag mong isiping iniwan ka ng iyong ina dahil hindi ka niya mahal. Umalis siya para iligtas ka mula sa isang sumpa ng pamilya na hindi mo pa naiintindihan. Ang iyong ina ay hindi pumanaw, Salma. Siya ay nagtatago mula sa mga taong gustong kumuha ng lahat sa atin, kasama na si Tadeo at ang mga taong nasa likod nito. Hanapin mo siya sa lumang parola sa Batanes. Doon mo malalaman ang buong katotohanan. Ang sulat ay dahan-dahang nadulas mula sa mga kamay ni Salma. Ang katahimikan sa silid ay tila naging isang malakas na ugong sa kanyang mga tainga. Ang lahat ng akala niya ay tapos na sa pagkakakulong ni Tadeo ay isa lamang pala palumpong sa isang malawak na kagubatan ng mga lihim. Hinaplos ni Salma ang kanyang sariling mga braso. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang balat. Ngunit sa gitna ng bagong takot na ito, may isang kislap ng pag-asa.
Ang kanyang ina ay buhay. Ang kanyang ina ay hindi siya kailanman tinalikuran sa puso. Tumayo si Salma at lumakad patungo sa bintana. Ang ulan na kanina ay malakas ay tumila na, at ang bahaghari ay dahan-dahang lumilitaw sa abot tanaw. Ang bagyo sa kanyang buhay ay hindi pa tuluyang lumilipas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang babaeng nagtatago sa ilalim ng mesa. Papa, salamat, sabi ni Salma sa hangin, habang itinitiklop ang sulat at inilalagay ito malapit sa kanyang puso. Ngayon, alam ko na kung saan ako pupunta. Hindi na ako tatakbo. Hahanapin ko ang katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit. Ngunit sa labas ng mansyon, isang itim na sasakyan ang nakaparada sa di kalayuan. Sa loob nito, isang lalaki ang may hawak na telepono, binabantayan ang bawat kilos ni Salma. Handa na siya, sabi ng lalaki sa kabilang linya. Papunta na siya sa kinalalagyan ng kanyang ina. Oras na para tapusin ang lahat. Naiwan si Salma sa loob ng kanyang pahimik na silid, hindi alam na ang kanyang paghahanap sa kapayapaan ay magdadala sa kanya sa huling pagsubok ng kanyang buhay. Salma, parang awa mo na. Kahit maliit na halaga lang. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Nagugutom na ako, Salma. Hindi mo ba kayang maawa sa lalaking minahal mo ng 5 taon? Ang boses ni Tadeo ay nanginginig. Hindi dahil sa lamig ng ambon sa madilim na eskinita, kundi dahil sa matinding kahihiyan at gutom. Nakasandal siya sa isang pader na puno ng dumi at mga lumang poster. Malayo sa marangyang buhay na dati ay kanyang kinalalagyan. Ang kanyang suot na tuxedo, na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan, ay ngayon ay nanlilimahid na at may mga punit. Ang amoy ng murang alak ay humahalo sa amoy ng basura sa paligid, isang masangsang na paalala ng kanyang mabilis na pagbagsak. Nakatayo si Salma, ilang di pa ang layo mula sa kanya. Hawak niya ang isang itim na payong. Ang kanyang anyo ay tila isang anghel ng kamatayan sa gitna ng kadiliman. Tinitigan niya ang lalaking dati ay sentro ng kanyang mundo. Ang bawat linyang likha ng pagdurusa sa mukha ni Tadeo ay tila ba hindi na tumatagos sa puso ni Salma. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng pagod at ang lamig ng katotohanan. Dahan-dahang lumapit si Salma. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa basang semento ay tila isang mabagal na pintig ng orasan na nagbibilang ng huling sandali. Minahal, ulit ni Salma. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na dahan-dahang nadudurog. Minahal mo ba talaga ako, Tadeo? O minahal mo lang ang bawat checkbook na pinipirmahan ko para sa'yo? Minahal mo ba ang pagkatao ko o ang bawat pintong bumubukas dahil sa apelidong Iradier? Maniwala ka, Salma. Nagkamali ako. Nadala lang ako ni Bianca. Siya ang may kasalanan ng lahat. Ginayuman niya ako, niloko. Pagsusumamo ni Tadeo habang dahan-dahang gumagapang sa paanan ni Salma. Ang kanyang mga kamay na dati ay malinis at malambot ay ngayon ay puno ng sugat at dumi habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ng asawa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Salma. Inilayo niya ang kanyang paa, isang kilos na puno ng pagkamuhi at dignidad. Huwag mong isisi sa iba ang sarili mong kasakiman, Tadeo. Ang bawat desisyon mo, mula sa pagtataksil hanggang sa pagnanahaw sa tatay ko, ay ikaw ang gumawa. Ikaw ang humawak ng kutsilyong sumaksak sa akin habang nakayakap ka sa likod ko. Huminto si Salma at tiningnan ang kanyang sariling kamay. Naroon pa rin ang isang maliit na peklat sa kanyang daliri. Isang sugat na nakuha niya nung ipinagluto niya si Tadeo ng paborito nitong ulam sa kanilang unang anibersaryo. Isang maliit na sakripisyo na nung una ay akala niya ay mahalaga, ngunit ngayon ay tila isang marka na lamang ng kanyang katangahan. Ito ang huling beses na makikita mo ako, Tadeo, sabi ni Salma. Ang kanyang tinig ay naging malamig na parang yelo. Ang bawat sentimong hinihingi mo ay hindi mo makukuha. Mas gugustuhin ko pang itapon ang pera ko sa dagat kaysa ibigay sa isang taong nagnasa sa kamatayan ng magulang ko. Salma, huwag! Papatayin nila ako! Sigaw ni Tadeo.
Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot habang nakatingin sa dulo ng eskinita. May mga taong pinagkakautangan ko dahil sa negosyong itinayo namin ni Bianca. Kapag hindi ako nakabayad ngayong gabi, hindi na ako sisikatan ng araw. Tumalikod na si Salma at nagsimulang maglakad palayo. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagbawi sa bawat taon na ibinigay niya sa maling tao. Ngunit ang huling sigaw ni Tadeo ay nagpatigil sa kanyang mundo sa loob ng isang sandali. Akala mo ba iligtas ka? Ang nanay mo, akala mo ba ay nagtatago siya dahil mahal ka niya? Nagtatago siya dahil siya ang pumatay sa totoong asawa ni Alejandro. Hindi ka iradier, Salma. Ikaw ay anak ng isang mamamatay tao at ng isang lalaking hindi mo kilala. Ang payong na hawak ni Salma ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang pagkahahawak. Ang ulan ay agad na dumapo sa kanyang mukha, humahalo sa mga luhang hindi na niya kayang pigilan. Ang katahimikan ng gabi ay tila naging isang malakas na hiyaw sa kanyang mga tainga. Hindi siya lumingon. Pinulot niya ang kanyang payong at nagpatuloy sa paglalakad. Kahit na ang bawat hakbang ay tila ba siya ay lumalakad sa ibabaw ng mga basag na kristal. Ang bawat salita ni Tadeo ay tila mga tinik na bumuon sa kanyang isipan. Binubura ang bawat alaala ng kanyang pagkakakilanlan. Sa likod niya, narinig niya ang marahas na paghila ng isang sasakyan at ang mga boses ng mga lalaking galit na galit. Ngunit hindi na siya huminto. Ang kanyang puso ay tila naging isang matigas na bato, manhid sa bawat pagsusumamo at banta. Nang makarating siya sa kanyang sasakyan, pumasok siya at isinara ang pinto ng may matinding pamilyaridad sa katahimikan. Tumingin siya sa rearview mirror, nakita ang kanyang sariling mga matang puno ng pagod, ngunit may dalang apoy ng isang bagong misyon. Iradye o hindi, bulong ni Salma sa kanyang sarili habang binubuhay ang makina ng sasakyan. Ako pa rin ang tatapos sa kwentong ito. Habang papalis ang sasakyan, isang itim na van ang humarang sa kinalalagyan ni Tadeo sa eskinita. Ang huling narinig sa gabi ay ang desperadong pagsusumamo ng isang lalaki bago ito tuluyang lamunin ng kadiliman. Hindi ang dugong dumadaloy sa iyong mga ugat ang nagtatakda ng iyong halaga, kundi ang lalim ng pagmamahal na kaya mong ibigay sa kabila ng lahat. Ang boses na iyon ay mahina, tila isang hanging amihan na dumaan sa mga talahiban ng Batanes. Nakatayo si Salma sa tuktok ng isang burol, kung saan ang luntiang damo ay tila humahalik sa paanan ng isang lumang parola. Sa kanyang harap, ang malawak at asul na dagat ay walang hanggan. Ang bawat hampas ng alon sa matatayog na bangin ay lumilikha ng isang dambuhalang musika ng kalikasan. Malayo na siya sa ingay ng Maynila. Malayo sa mga mapanuring mata ng lipunan at sa mga anino ng kanyang nakaraan. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang tablet na nagpapakita ng huling balita mula sa lungsod. Tadeo Valcarcel at Bianca, hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong dahil sa embezzlement at pakikipagsabwatan sa pagkamatay ni Don Alejandro. Si Doña Aurora naman ay naiwan sa isang maliit na paupahang kwarto. Namumuhay sa hirap na dati ay kinatatakutan nito. Ang hustisya ay nakamit na. Ngunit ang puso ni Salma ay hindi doon nakahanap ng kapayapaan. Dahan-dahan siyang lumingon nang marinig ang tunog ng mga yabag sa tuyong damo. Isang matandang babae ang dahan-dahang lumalapit. Nakasuot ng simpleng barot saya na kulay puti. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot. Bawat isa ay tila isang mapa ng mga taon ng pagtatago at pagdurusa. Ngunit sa kanyang mga mata, naroon ang isang pamilyar na liwanag. Ang liwanag na matagal nang hinahanap ni Salma sa kanyang mga panaginip. Mama! Ang boses ni Salma ay naging isang pabulong na panalangin. Hindi nakapagsalita ang babae. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit at hinawakan ang mukha ni Salma.
Ang init ng palad nito ay tila tumagos sa bawat lamig na naramdaman ni Salma sa loob ng 5 taon. Sa sandaling iyon, ang lahat ng katanungan tungkol sa kung siya ba ay isang tunay na iradir o hindi ay biglang nawalan ng halaga. Totoo bang sinabi ni Tadeo? Tanong ni Salma. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Na hindi ako anak ni Papa Alejandro? Na ikaw ay... Ikaw ay anak ng aking puso, Salma. Putol ng kanyang ina, si Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng paninindigan. Ang iyong ama, si Alejandro, ay alam ang lahat. Pinili kanyang ituring na tunay na anak dahil nakita niya sa iyo ang isang kaluluwang mas malinis pa sa kristal. Umalis ako, habil binantaan ni Tadeo at ng kanyang mga kasabwat ang buhay mo noong sanggol ka pa lamang. Inakala ko na sa ilalim ng proteksyon ni Alejandro, magiging ligtas ka. Niyakap ni Salma ang kanyang ina ng mahigpit. Ang bawat hagulhol na kanyang inilabas ay tila isang paglilinis sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng hangin ng Batanes, ang lahat ng sakit ng pagtataksil at panlilinlang ay dahan-dahang tinangay ng dagat. Hindi mahalaga kung kaninong dugo ang nasa kanyang ugat. Ang mahalaga ay ang babaeng nakatayo ngayon, isang babaeng matapang, malaya, at marangal. Makalipas ang ilang linggo, bumili si Salma ng isang maliit na bahay na bato malapit sa dalampasigan. Ito ay simple, malayo sa karangyaan ng mansyong Iradir, ngunit puno ng liwanag at hangin. Doon, sinimulan niyang buuin ang kanyang bagong buhay kasama ang kanyang ina. Itinayo niya ang isang foundation para sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse, gamit ang mga natirang yaman na kanyang naisalba mula sa mga Valcarcel. Isang hapon, habang mentatanim si Salma ng mga halamang gamot sa kanyang munting harden, narinig niya ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas ng kanyang bakod. Ang kanyang puso ay bahagyang kumaba, isang pamilyar na kaba. Ngunit hindi ito puno ng takot. Tumayo siya at pinagpag ang dumi sa kanyang mga kamay. Sa tapat ng kanyang pintuan, nakatayo ang isang lalaki. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay mula sa nakaraan, isang taong matagal na niyang hindi nakikita. Ngunit kailanman ay hindi niya nakalimutan. Julian? Bulong ni Salma. Ang lalaki, ang kanyang matapat na abogado at kaibigan noon kabataan na lihim siyang minahal, ay ngumiti ng bahagya. May dala itong isang maliit na buke ng mga bulaklak na ligaw. Sabi ko sa'yo, hahanapin kita kapag tapos na ang lahat ng unos, sabi ni Julian. Ang boses ay puno ng katapatan at pag-asa. Isang ngiting tunay at malalim ang sumilay sa mga labi ni Salma. Sa unang pagkakataon, ang kanyang bagong simula ay hindi na lang tungkol sa paghihiganti o pagbawi ng yaman. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng isang bagong pag-ibig. Isang pag-ibig na walang hinihining kapalit, walang itinatagong lihim, at handang maghintay hanggang sa muling sumikat ang araw. Ngunit habang naglalakad si Julian, patungo sa kanya, isang huling anino ang gumapang sa isipan ni Salma. Isang folder na naiwan sa kanyang lamesa na hindi pa niya nabubuksan. Isang dokumentong may tatak ng Iradir Secret Legacy. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng bahay kasama si Julian, iniwan ang tanawin ng dagat sa labas. Ang kanyang bagong simula ay narito na, ngunit tila ang tadhana ay may isa pang huling sorpresa na nakalaan para sa kanya sa huling pahina ng kanyang kwento. Ang pagtatapos ng isang mahabang paglalakbay ay hindi laging nangangahulugan ng paghinto, kundi ang pagpili sa isang bagong landas na puno ng liwanag. Sa tuktok ng parola sa Batanes, habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang humahalik sa dagat, nakatayo si Salma. Ang hanging amihan ay banayad na humahaplos sa kanyang buhok, tila isang luma at pamilyar na kanta ng pag-ibig. Wala na ang mabigat na hininga ng galit. Wala na ang malamig na hapdi ng paghihiganti. Ang natitira na lamang
ay ang katahimikan ng isang pusong sa wakas ay nakahanap na ng kanyang sariling tahanan. Dahan-dahang binuksan ni Salma ang folder na may tatak na Iradir Secret Legacy. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginghinig. Binasa niya ang huling liham ng kanyang ama, si Don Alejandro. Hindi ito tungkol sa pera o mga ari-arian. Ito ay isang legal na dokumento na nagpapatunay na ang lahat ng yaman ng mga Iradir ay inilaan para sa isang layunin. Ang pagtatayo ng mga paaralan at ospital sa pangalan ni Salma, hindi bilang isang tagapagmana ng dugo, kundi bilang isang simbolo ng katatagan. Anak, ang tunay na pamana ay hindi ang pangalang dala mo, kundi ang dangal na binuo mo sa gitna ng unos. Ang huling linya ng liham na tila isang bulong sa kanyang pandinig. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Salma. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang gintong singsing, ang huling alaala ng kanyang kasal kay Tadeo. Tinitigan niya ang kinang nito sa ilalim ng papalubog na araw. Naalala niya ang bawat luha, bawat pait, at bawat gabing inakala niyang hindi nasisikat ang araw. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang nararamdamang pot para kay Tadeo. Ang pagpapatawad ay hindi para sa lalaking nanakit sa kanya, kundi para sa sarili niya. Isang pagpapatawad dahil hinayaan niyang masaktan siya ng matagal. Dahan-dahan niyang binitiwan ang singsing. Pinanood niya ang pagbagsak nito sa malalim na asul na dagat hanggang sa tuluyan na itong lamunin ng mga alon. Kasabay ng paglubog ng singsing ay ang tuluyang paglaya ng kanyang kaluluwa. Salma, handa na ang hapunan. Nagluto ang mama mo ng paborito mong sinigang. Ang boses ni Julian ay nagmula sa ibaba ng parola. Lumingon si Salma at nakita ang lalaking nanatili sa tabi niya nang walang hinihinghing kapalit. Julian ang kanyang sandigan, ang kanyang tahimik na bayani. Sa likod nito ay ang kanyang ina, si Elena, na kumakaway ng may ngiti na puno ng kapayapaan. Ang kanilang anyo ay tila isang larawan ng kaligayahan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Susunod na ako, sagot ni Salma. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng sigla. Habang bumababa siya sa hagdan ng parola, naramdaman ni Salma ang gaan ng bawat hakbang. Ang bawat sugat ng nakaraan ay naging mga peklat na nagsisilbing medalya ng kanyang katapangan. Ang kwento ng kanyang buhay ay hindi nagtapos sa isang pagtataksil, kundi nagsimula sa isang muling pagsilang.